Hi guys! Welcome back sa Freelance Buddy Channel. Today, pag-uusapan natin ang 6 na high-income careers na madali mong makakamit ang inaasa mo na 6 digits dito sa Philippines. So, bago tayo magsimula, ako nga pala si Luis, 7+ years na ako sa freelance. So guys, if nagustuhan yung tong video na to, please don't forget to like, comment, and subscribe to support my channel. So, career number 1 is Amazon Account Manager or like Amazon Brand Manager. So, as of 2024, Amazon has 2 million active sellers and 6.3 trillion in revenue in 2024. So dahil maraming sellers, maraming demand sa mga Amazon account managers. So lucrative ang career na to kasi maraming Amazon sellers na ang laki-laki ng kita, like in the millions per month, $1 million per month. So itong mga company na to is need nila ng mga Amazon account managers para kasi ang mga businesses na to is sobrang dami nilang products. At aside sa let's say nagsisell sila sa US, nag-expand din sila sa UK, sa Canada. So need talaga nila ng account manager para smooth yung operation ng accounts nila. Usually dito is ikaw nag-oversee is if goods ba yung mga listing, if na-hit ba yung mga KPI sa PPC, if wala bang mga stranded inventory, at kung ano-ano pa. So dito ini-ensure mo na nahihit yung mga sales goals, nahihit yung mga profit goals, yung inventory flow is tama, walang mga suspended na listings at kung ano-ano pa ng mga kailangan ng mga business. So dito rin sa Amazon account management, marami ding agencies na nag-hire ng Amazon account managers kasi yung mga agencies, marami silang accounts na hinahandle. So ikaw as an Amazon account manager, possible na ipahandle sa'yo is isa lang or maraming accounts, depende sa needs ng account na yon. So dito talaga guys, need na expert ka na sa Amazon Seller Central, marunong ka sa mga tools like Helium 10, Jingle Scout, updated ka sa mga bagong tools like Data Dive, mga profit tools like Sellerize, Sellerboard, at dito is ideally marunong magaling kang mag-Excel, Google Sheets. So kung malaking company yung hinahandle mo, usually usually yung mga sahod is nasa 1,500 to 2,000 USD and sometimes more. May ifa-flash ako mga job openings dito from Multiply Me. So makikita nyo yung sahod dun sa mga roles. So number 2 guys is marketing director. So yung mga e-commerce companies or kahit hindi e-commerce, yung mga service-based businesses is marami silang ginagamit na marketing channels. So for example, let's say going back to the Amazon example, merong Amazon PPC, meron yung isang marketing channel nila. Sometimes gumagamit din sila ng Facebook, gumagamit din ng TikTok, gumagamit ng influencers, gumagamit ng Google at kung ano-ano pang mga marketing channels. So itong mga marketing director, sila ang nagba-manage ng mga nahihit ng mga channels nito ang mga goals nila. Sila rin ang nagba-manage ng budget, sila yung depende sa scope nyo. Sometimes kayo gumagawa ng brief, kayo gumagawa ng yung creative brief na for example for the influencers, kayo yung nag-analyze ng mga analytics sa Google Analytics na to make sure na nahihit nyo yung mga goals nyo. So itong mga marketing director is yun, alam nila yung Google Analytics, alam nila yung Meta Ads Manager, yung TikTok Spark Ads, tapos magaling sila sa mga CRM like HubSpot, at saka the usual is magaling sa Excel, Google Sheets. Kasi as a marketing director, marami yung KPIs na kailangang i-hit, mga key performance indicators, at saka yung mga channels na to ay may iba't ibang needs, may iba't ibang strategies, may iba't ibang goals, at saka maraming specialist na kinakailangan dito. So mina-manage din yon ng marketing director. So let's say iba yung specialist sa Facebook ads, iba sa Google Ads, iba sa TikTok Ads, iba rin yung nagmamanage sa mga influencers, etc. So maraming ginagawa itong marketing director at sila yung in charge na ma-hit yung revenue goals ng isang company. So malaki ang sweldo nito nila. So dito need talaga na marunong ka sa digital marketing, marunong ka sa different ways, different marketing strategies, magaling yung leadership skills mo, yung strategy. So yun. Number 3 is financial business analyst. Yung mga analyst is malaki yung sweldo nila kasi sila rin yung meron silang direct impact din sa sales and profit ng isang company, lalo ng isang financial business analyst. So marami ng mga software ngayon na tumutulong sa mga analyst to track and analyze financial performance. Tapos as an analyst, kailangan na marunong ka sa mga tools na to.
Kasi sa finance marami na yang mga AI, mga advanced tools para talaga ma-bridge ang gap between raw data and actionable business decisions. So yung mga tools dito is yung pinaka-basic Microsoft Excel, yung mga Tableau, Power BI, kailangan mo rin ng mga SAP, QuickBooks, SQL. Actually, marami ng tools ngayon simula nung nag-boom yung AI. So, need mo rin na updated ka sa mga tools kasi marami talaga ngayon parang magic na lang. Kahit nga sa ChatGPT is pag hindi pa perfect ang ChatGPT pero pag may ina-upload ka na file doon, kaya na ni ChatGPT na mag-analyze. Pero hindi pa siya perfect, super basic pa lang siya ngayon. But anyways, itong mga financial business analyst dahil nga malaki yung impact nila sa company is malaki yung sahod nila. So dito need mo na magaling kang mag-forecast, magaling kang makipag-communicate, magaling kang i-present yung data mo para gawin siyang actionable business decision. So number 4 guys, hindi mawawala ang software engineer, yung mga IT, software dev. Actually iba na yon pero yung mga software engineer, software related mga roles, sobrang lalaki talaga ng sweldo. So alam niyo ba guys na sobrang daming apps na ngayon na ina-add sa App Store or Play Store everyday. So itong mga apps na to is kailangan nito ng mga software engineers aside sa mga, so I think narinig nyo rin yung term na SaaS, software as a service. So itong mga apps na to, itong mga tools na to ay kailangan ng software engineers para i-build at i-maintain, para i-deploy, etc. So sa mga tools naman, need mo na marunong ka ng mga iba't ibang programming languages, yung updated ka like sa Python, Java, JavaScript, Rust, marunong kang sa GitHub, sa mga Visual Studio Code, AWS, Azure, Docker. Ito nga pala guys is kung gusto niyo ng free course is meron actually yung Amazon mismo, yung Microsoft mismo is meron silang free learning resources about AWS, Azure. Pwede lang kayong pumunta sa website nila at i-check yung mga learning resources at meron din silang certificates actually. So guys, mahirap tong job na to kaya yun, malaki ang sahod at saka sa sobrang daming tools, sa sobrang daming apps, grabe talaga yung demand kaya nag-aagawan din sa mga software engineers. So dito, kailangan na marunong ka so dito is need yung problem solving, yung coding, yung teamwork, lalo na pero meron kayong like group project, yung communication skills nyo. Kasi for example, meron kayong mga PM, mga project manager, so kailangan marunong kayong makipag-communicate sa mga needs nyo, sa mga roadblocks nyo sa PM, para yung PM is ma-communicate din nila sa mga stakeholders, yung mga kailangan nyo, etc. So yun, problem solving, communication skills, etc. So next guys is yung mga senior accountant. Actually yung mga related sa like tax, senior accountant, senior auditor is malalaki din yung mga sweldo. So related din, like for example, sobrang daming businesses, 'di ba? Like sobrang daming Amazon sellers, yung mga business 'yon. Need nyo ng mga accountant. Tapos ito yung mga services like yung mga tools, business din yan sila. So need din nila ng accountant. So yung need ng accountant is always in demand at saka malaki yung sahod nila kasi mini-make sure nila na legally compliant yung business at of course, chine-check nila yung financial health ng isang institution. So dito guys, kailangan mo, for example, like tayo Pinoy is, so dito is need na marunong ka sa mga iba't ibang tools like QuickBooks, mga Xero. Tapos marami pang actually mga enterprise tools again like SAP, Oracle, like Excel, Zoho Book. So maraming tools. And of course, need na aware ka sa country, let's say yung sa Australia, common. And then sa US na mga accountants. So guys, malaki yung sweldo na to kasi ayun nga is need na legally compliant yung business. Tapos like yung mga receipts and everything is in order. And of course, check nila yung financial health ng isang business. So number 6 guys is yung operations manager. Again, yung mga career na directly related kasi yung operations manager is sila yung minimake sure na efficient yung takbo ng isang business, merong mga systems. So, minimake sure din nila na running smoothly ang business. So, anything na nakapag-save ng money sa isang business, ginagawa yun ng isang operations manager. Let's say, minimake sure nila na walang mga for example, sa mga steps sa mga standard operating procedures, walang roadblock, walang yung mga unnecessary steps, walang mga unnecessary na expenses, yung mga ganun. So, make sure nila yung systems are running smoothly and of course, effectively. So, yung mga tools used is yung mga project management tools like yung mga Asana, Trello, Monday.com, ClickUp. So, marami yan. Then, yung mga Slack, Zoom, tapos yung mga Google Sheet, at saka yung mga
tools like Zapier to make things para efficient. Yung mga automations, gumagamit din yan sila ng heavy automations, at saka yung mga updated tools para yun, para makapag-save ng money, para mas maging efficient ang isang business, etc. So malaki yung sahod nila guys, again kasi may heavy impact sila sa isang company, may na-make sure nila na efficient yung lahat. Tapos meron din sila yung critical thinking, problem solving, saka yung project management, which is crucial talaga para successful ang isang business. So yun siya guys, operations manager. So if na-notice nyo, most sa mga jobs na to is more on like mga senior roles at yung mga may heavy impact sa isang business. So maraming high income careers dyan guys, and hopefully nakatulong tong video na to, nabigyan kayo ng idea. So sa mga career path na gusto nyo i-take, if newbie pa lang kayo, hopefully nabigyan ko kayo ng idea kung anong career path ang i-take. So guys, please don't forget to like, comment, and subscribe to support my channel, and see you guys sa next video. Thank you. Bye.